Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, September 25, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area outside PAR, ito nga po ay nasa eastern section ng Visayas. At kung mapapansin nga po natin, ayon po sa European Center, dalawa nga po yung nagiging sirkulasyon nitong low pressure area. Yung isang nabubuong sirkulasyon niya na halos magkadikit nga lang din po sila, ay andito po yan sa may parte naman ng eastern section ng northern Luzon. Pero eto nga po ay posibleng malusaw yun nandito sa may parting taas habang naghahatakan nga po yung dalawa ay pagdating dito sa may parte ng Philippine Sea ay posibleng ang malusaw yan at mas magbubo at magtutuloy-tuloy yung sirkulasyon nung nandito sa baba. Ito nga po yung mataas ang posibilidad na maging isang bagyo at posibleng umabot po yan hanggang sa typhoon category. Ayon po yan sa European Center at dito po yan posibleng tumungo sa may parte ng eastern section ng extreme northern Luzon. At habang meron nga rin pong mabubuo dito sa may parte ng western section ng ating bansa, at ito rin malaki ang tsansa na maging isang bagyo. Bagamat hindi po siya papasok ng Philippine Area of Responsibility, tutulak nga po niyan yung habagat na posible naman po magdala ng mga pag-ulan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy nga po posibleng makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa may parte ng Mimaropa, Western Visayas, at maging dito nga po sa may Central Visayas, Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. At yung extension naman nung kaulapan, nung low pressure area natin na minomonitor, ito nga po ay umaabot dito sa may eastern section ng Visayas and Masbate. Asahan naman natin pa rin yung southwest monsoon o habagat at yung localized thunderstorm ay posibleng magdala po yan ng mga partly cloudy sky and isolated rain shower and localized thunderstorm sa may parte naman ng Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa advanced weather forecast, mapapansin nga po natin na yung dahan-dahan na pagkilos. Ito nga po yung nag-aagawan ng pinaka-sentro, itong dalawang low pressure area na to. At ito pong asa taas ay posibleng malusaw po yan bago makapasok ng Philippine Area of Responsibility. At mas magtutuloy-tuloy nga po yun nandito sa may parte na sa baba na nasa eastern section na nga ng Bicol region. Ito po ay mataas ang tsansa na maging isang bagyo kung mapapansin nga natin yung by September 27 dito siya mag-isa na lamang po siya na umiikot o gumagawa ng malaking sirkulasyon o diametro, habang dito mapapansin naman natin magkakaroon ng panibagong sama ng panahon. At pagdating naman po ng September 28, tuloy-tuloy nga po na ito ay magkakaroon ng sirkulasyon. Posible nga po yan na bago yan pumasok ng Philippine Area of Responsibility ay posible na po yan magiging isang bagyo. At posible nga po ito ay papangalanan ng bagong pag-asa DOST na si Bagyong Jenny. Ito nga po by September 30, yung posibilidad na pumasok yan ng Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na bagyo. At ito nga po yung isang sama ng panahon na nasa western section nga po ng ating bansa. Ito naman po ay magtutulak ng habagat na posibleng magdulot nga ng mga biglaang pag-ulan dito nga sa may western section ng ating bansa at hanggang dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas. At habang yung extension naman ng kaulapan nitong posibleng bagyo na mapapasok na sa ating bansa, ito po ay posibleng magdulot din yung extension ng kaulapan niya ng pag-ulan sa parte ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating naman po ng asahan nga po natin ng October 1, pagpasok nga po niyan, October 1,
mas mag-i-intensify pa nga itong si posibleng Jenny. At kung mapapansin naman natin, meron na tayong pagbugso ng hangin dito na nanggagaling nga sa may parte ng China. Ito nga po yung tuwid na hangin, yung malamig na hangin. Ito po yung ating extension na po yan nung amihan, no, na dumadausdos na nga patungo dito sa may parte ng Taiwan at ng extreme northern Luzon. Kung mapapansin naman po natin, bagamat mayroong pagbugso ng amihan, sa ngayon nga po, no, yung advanced forecast natin is possible nga na maging siyang typhoon category. Pero malaki pa rin po ang tsansa na magbago nga yung categorize nitong bagyo dahil nga kung mapapansin natin may pagbugso na nga po dito ng amihan na posibleng magpahina dito sa bagyong ito. At pagdating naman po ng October 2, no, by October 2 patuloy nga po yung paglakas nitong bagyo at nasa eastern section na po yan ng extreme northern Luzon. Kung mapapansin nyo nga po, medyo babagal yung pagkilos niya. Gawa nga nung malakas na pagbugso rito nung amihan at meron nga po rito tail end ng cold front, no, sa may parte ng Japan. At pagdating naman po ng October 3, no, by October 3, mapapansin nyo nga po, no, halos almost stationary itong bagyong ito. Hindi siya makadiretso. Kung mapapansin natin, hindi po siya makadiretso dito sa may parte ng Taiwan o ng Japan dahil nga po sa pressure na ibinibigay ng amihan na nanggagaling nga po dito sa may parte ng China. Kung sakali nga po, no, ito mapapansin natin, tatlong senaryo po yung posibleng mangyari. Kung sakaling hihina na nga po yung amihan, posible nga po dito yan diretso sa may parte ng Japan or dito nga po sa Taiwan at posibleng bumaba pa po yan hanggang sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng October 4, no, mabagal pa rin po yung pagkilos niya at mapapansin nyo nga po, posible nga po siyang umabot dito ng typhoon category. At hahatakin po niya na yung habagat. Makikita nyo, aktibo pa rin yung habagat natin hanggang first week ng October at magdadala pa rin po yan ng mga pag-ulan dito nga sa western section ng ating bansa. At meron pa po tayong isang namata na low pressure area dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan din po yung imomonitor natin sa mga susunod na araw. Again, iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dahil sa posibleng senaryo nitong posibleng malakas na bagyo na papasok nga sa ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi ha. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan o advanced prediction ng European Center. Kaya malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.